Nako. Eto, pinag-iisipan pa ba ito? China gustong magbenta ng mga military equipment sa Pilipinas? Pinag-iisipan pa ba ng Pilipinas yan, mga bossing? Ayan po, December 29, balitang-balita sa Radyong Sira. Ano? December 29, China gustong magbenta ng military equipment sa Pilipinas. Baka puro paltik ang ibenta sa atin yan. Ano ho, mga kababayan, alam naman ho natin, mga boss, chief, amo, sir, na hindi po lingid sa kaalaman ng China, mga kababayan, na tayo po ay itinataas natin ang level o ang antas nung defense natin, mga kababayan. So ngayon, eto sila nagpaparamdam nagpaparamdam na sa kanila bumili ng mga military equipment. Eh syempre, alam nila baka sa kanila gamitin. Baka mga supot, sabi nga ni Someday, baka mga supot ang mga gamitin, mga ibenta sa atin yan. Basahin, posibleng nais ng China na sila ang magbenta ng military hardware at weapons sa Pilipinas. Kaya tinutulugsan nito ang mga desisyon ng Department of National Defense sa Estados Unidos na bumili ng kagamitan. Alam din po natin, mga bossing, na ang Estados Unidos, tayo po ay tinutulungan upang maiangat ang antas ng ating defense, lalo na ho dyan sa West Philippine Sea, mga kababayan, na hindi ginawa ng dating administrasyon. Bakit ho? Kasi nga daw ho, tahimik nung panahon na sila yung nanunungkulan. Bakit ho tahimik? Eh wala ka namang ibang gagawin kundi sumunod lang sa China eh. Wala ka namang ibang gagawin kundi ngumanga lang sa sasabihin ni Xi Jinping eh. O bakit magkakagulo? Bakit magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan? Ngayon po, mga kababayan, ang ipinambabalan ng mga DDS, tignan nyo si Marcos, isinusuong tayo sa digmaan, which is hindi naman po ganun ang ibig sabihin ng ating gobyerno, mga bossing. No? Pinapangalagaan lang po ang karapatan ng bawat Pilipino at karapatan ng Pilipinas kung ano po yung sa atin. Kung ano po yung pinapaniwalaan na dating-dati pa ho na tayo ang may karapatan sa mga isla sa West Philippine Sea, mga kababayan. Basahin ko pa to, ano? Ito ang basa ni Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers matapos tawagin ni Chinese Ministry of Foreign Affairs mauning na irresponsible choice. Oh, pwede nga, no? Irresponsable daw ho na choice ang desisyon ng Pilipinas na pagbili sa Amerika. Mga bossing, sa lahat ho ng kagamitan, no? China versus US. Ano ang mas tumatagal? Hindi naman ho ako nagpapaka sa US, mga bossing, no? Pero sabihin na natin, kakatapos lang ng Pasko. Ano mas pagtitiwalaan mo? Christmas light na galing sa China o Christmas light na gawa sa ibang bansa? Oh. Siyempre mas bibili ka doon sa sigurado. Siyempre mas bibili ka doon sa kahit may konting kamahalan, quality naman ho, mga kababayan. Nakakatakot na baka yung Christmas light sunugin pa yung bahay nyo. Di ho ba? Which is marami po sa gawang China, mga kababayan, paltek. Hindi tumatagal. Kumbaga, kung ang tawag ng mamamayang Pilipino, pangsamantagal. Ano? Mark, ano yung pansamantagal? Ayan, makakakuha na naman kayo ng panibagong word. Oh, pansamantagal. O, pansamantala lang talaga. Bahala na kung tumagal. No? Kung hanggang saan ang itatagal. Ganun ho, karamihan. Yung mga galing ng China, mga bossing. No? Mura. Oo, yes. Ako nga ho sa gym, kung pagpipilian mo, yung gawang China versus gawang Estados Unidos, yung mga mga equipment sa gym. Oh. No, gawang China, naglalaro sa $400 kada equipment. Yung sa Estados Unidos, umaabot ng $2,500 na dolyares, mga kababayan. Pero mas pinipili kong
gamitin o bilhin, mga kababayan, yung gawang Estados Unidos ho, mga bossing. Bakit? Tumatagal eh. At the same time, 10 taon na ang nakalipas, yung kalidad at yung yung style, itsura, in pa din. Tuloy. Baka siguro, kasi yung pagkakasabi, no, ng irresponsible choice, parang sinisiraan yung kalaban sa negosyo. O, di ba? Pangit naman yung mga sandata niyan. Pangit naman yung mga produkto ng Estados Unidos eh. Coming from China, mga kababayan. Baka siguro, gusto ng China sa kanila tayo bumili ng mga military weapons na kung iisipin ay baka mabudol tayo. Correct nga, ano? Naghamon sila naghamon na sila ng digmaan. O sige, total naman ayaw niyong paawat sa West Philippine Sea, kayong Pilipinas. O sige, umpisahan na natin to. Tapos yung mga gagamitin ho natin na mga armas na galing sa kanila, puro paltek. Walang tumatama. Imbes na ho papunta sa kanila, pabalik sa atin. Doon sa mga kasundaluhan natin. Di ho ba? Aba, may nagtatype dyan. Mark Ramos, word of the day. Pansamantagal. Si Jordan G ito. Baka siguro gusto ng China sa kanila tayo bumili ng military weapons na kung iisipin ay baka mabudol tayo dahil kilala sila sa pag-produce ng mga counterfeit. Correct ko, mga peke, no? Na mga gamit, mga kagamitan from head to foot. Sa mga sasakyan ho, mga kababayan. Sa mga sasakyan, yung mga gawang China, hindi naman ho, tumatagal din eh. No, madami pong lumabas na mga gawang China ng mga sasakyan ho ngayon, mga kababayan. Na kung makikita nyo, yung look, yung sa labas, napakaganda. No? Pero ang tanong, pag nasira, saan ka kukuha ng parts? Yun ang katanungan. Hindi ho kagaya ng Toyota, hindi ho kagaya ng mga Ford. Sa Ford, medyo mabagal din yung pyesa no? Hindi kagaya ng mga ganon, mga kababayan. Merong ibibigay sa yung pyesa. At makasisigurado ka, nalalampas muna yung 5 taon bago masira. Kung may magiging problema, kung hindi mo inalagaan. Pero doon sa China, na mga gawang sasakyan, kamot ulo ka dyan. Kapag ka nasira sa iyo yan. Mga disposable. Last. Anong pakiala? Sabi, nananawagan din ang mambabata sa sambayan ng Pilipino na magkaisang tuligsain ang patuloy na pangingialam ng China sa Pilipinas tulad ng pagpayag nito na i-deploy ang Amerika sa kanilang Typhoon missile system. Pati po yung mid-range, no? Missile system ng Estados Unidos gustong ilagay o baka nailagay na sa Pilipinas. Ayaw din ng China. Ano ba yun? No? Kaya nga tinawag na Pilipinas hindi naman tinawag na China Hindi naman tinawag na probinsya ng China. Ay hindi, dati. Diba kalat na kalat yun dati kay dating Pangulong Duterte? Philippines, province of China. Di ba? Kaya nga ho tinawag na Pilipinas, ibig sabihin, meron tayong sariling desisyon para sa ating bansa. Bakit pakialam ang China kung ano gagawin natin sa defense natin? Hindi nyo ba napapansin yun? Sabi nila, anong pakialam ng CPC kung magdala ang US ng Typhoon missile system sa Pilipinas para sa joint US-PH military exercise? Correct. No? Depensa natin to Depensa natin to Bakit nila papakialaman? Nakikialam ba tayo pag nag-hold ang China ng military exercise sa Russia and ally ng bansa? Ewan ko dito sa mga China, no? Pati po desisyon ng depensa ng ibang mga bansa pinapakialaman ho. Sabi ni Melski, Diyos ko Lord, yung sidebed table na nabili sa Lazada habang nagtatagal, kumakalas tornilyo. Ikaw, Sir Melski, baka naman sobra yung yugyug mo. Joke lang. Dahan-dahan lang kasi. No? Dahan-dahan lang. Tsaka yung ang gawin nyo, may ako sa inyo. May i-advise ako sa inyo. Been there, done that.
sa Pilipinas ako, no? Oh, yung kama nyo, itornilyo nyo doon sa pader. Doon sa pader, dyan, itornilyo nyo. Para less langit-ngit. Ano, kapag kapag ka hindi nakatornilyo, oh, alam nyo na kung ano ibig ko sabihin doon, no? O last, sobra ng pakikialam ang ginagawa ng China sa ating bansa. Dapat magkaisa at sama-sama tayong lahat na Pilipino na pigilin at tuligsain ang kanilang mga makasariling layunin sa loob at labas ng bansa, partikular na sa West Philippine Sea. Siguro ho, mga kababayan, ang pakiwari ng China, Duterte administration pa din. Na kapag ka sinabi nila, hindi pwede yan sa loob ng bansa nyo. Okay po, ma'am. Okay po, sir. Hindi po namin gagawin. Baka akala nila, Duterte administration pa din ho. No? Kasi doon sa kanila, okay lang yun eh. No? Kaya nga po ang ating Vice Presidente hindi makapagsalita patungkol dyan eh. Ang ating Vice Presidente hindi makapagsalita patungkol sa West Philippine Sea, mga kababayan. Bakit ho? Baka magalit si Xi Jinping kapag ka medyo pabor sa Pilipinas. Baka naman magalit ang taong bayan kapag ka medyo pabor naman sa China yung kanyang sinabi. Kaya okay na yan. No comment na lang. O, di ba? Naku, eto. Kababayan ko, kababayan ko, si Orlando Boral. Good evening, Mark. From Perla Street, Tondo, Maynila. Perla. Ito kung natatandaan ko pa, ilang taon na din po? 6 umalis. 10 taon. 30 years na din nung nawala kami doon sa sa Tondo. Perla. Wait lang. Pilapil. Coral. Ayan yung Perla sila, Pilapil, tapos Coral, doon kami, mga kababayan. Anyway,